Sa nga po mapagpalang umaga sa bawat isa. Pwede po makumpirma kung naririnig po ako sa comment section. Amen. Papuri po sa Panginoon. Isa po nakagagalak na umaga muli dahil alam po natin na kasama po natin ang Panginoon. At bago po ang lahat, tayo nga po lahat ay sentro ang ating puso't isipan sa pagsamba sa ating Panginoon. Atin nga pong papurihan ng ating Diyos. Sabi po sa awitin, when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Atin nga pong awitin sa Panginoon. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Once more, when I look into your holiness, when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you, when I found the joy of you. Once more, when I look into your holiness, when I... Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, nang saysay ng buhay namin ay masamba kayo, Panginoon. Napaglingkuran kayo ng lubusan sa aming mga buhay. Salamat nga po, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob ninyo sa bawat isa. Tulungan nga po ninyo kami sa oras na ito na maging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Nawa nga po ay may sentro po namin ng tunay ang aming puso't isipan sa inyo sa pakikinig ng inyong salita kahit sa maikling panahon lamang, aming Panginoon. Maging bahagi ito, Panginoon, ng aming pagsamba sa inyo, ang pagkakaroon ng puso na nakikinig sa inyong salita. Tulungan nga po ninyo ang bawat isa. Gabayan po ninyo ng inyong Santong Espiritu, lalong higit ang inyong anak na magsasalita sa umagang ito. Patuloy na masambit lamang ng aking labi, Panginoon, kung ano ang kalooban ninyo at makapagpapala sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samat na langin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Papuri po sa Panginoon. Ang live po na devotion na ito ay nanggagaling po mula po sa Door of Faith Lingga na pinangungunahan po ni Pastor Paul Jan Landa sa ilalim po ng pangunguna ng District 6 ni Ma'am Che Manansala. At papuri po sa Panginoon. Ang teksto po na ating pag-aaralan o pag-uusapan ngayong umaga ay magmumula po sa Aklat ng Josue, Kapitulo 5, talata 13 hanggang 15. Nulit ko po, Joshua chapter 5, verses 13 to 15. Akin nga pong babasahin sa salin ng Biblia na aking tangan. Ito po ay salin ng NKJV. Sabi po dito, 13. And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries? 14. So he said, No, but as commander of the army of the Lord I have now come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped, and said to him, What does my Lord say to his servant? 15. Then the commander of the Lord's army said to Joshua, Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy. And Joshua did so.
So, nababatid naman po ng bawat isa na tayo po ay tutuntong na sa panibagong taon na pinagkaloob ng Panginoon. At pinanalangin ko po ang teksto na ito at salamat sa Panginoon dahil hindi lamang po siya related sa bagong taon na bagong yugto ng ating pagsasalusaluhan para makapaglingkod pa sa Panginoon, kundi personal din po siya na paalala sa akin ng Panginoon. So, alam naman po natin na ang Joshua, isa sa mga famous na kwento na matutunghayan po natin sa aklat na ito, ay yung Fall of Jericho. Yung pagtatagumpay po ng hukbo ni Joshua. Si Joshua po yung person na nag-succeed after kay Moses. So, alam naman na po natin yan. At alam po natin na naging matagumpay yung pagsakop nila sa lugar ng Jericho. At alam po natin na hindi po yun dahil sa kalakasan na nanggagaling sa kanila. Alam po natin na ang kwento ay nagmarcha lang po sila ng 7 beses sa Wall of Jericho hanggang sa napagtagumpayan na po nila bumagsak po yung Wall of Jericho at lubusan po nila na na-conquer po yung land. At alam po natin, bago po sila nakarating sa aklat ng Jericho, kung babasahin po natin yung verses or yung chapters bago po yung chapter 5, marami po mga preparasyon na nangyari bago po sila makarating ng Jericho. At syempre po, isa na doon yung circumcision ng mga batang lalaki. At kung babalikan po natin yung teksto na binasa natin kanina, basahin po ulit natin. When Joshua was by Jericho, that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. So, mapapansin ho natin na, at alam naman na po natin na ito pong a man na tinutukoy po dito sa verse 13 ay tumutukoy po sa ating Panginoong Hesus kung aaralin po natin yung kung paano po nagpapakilala ang ating Panginoong Hesus kahit sa aklat pa lang po ng Old Testament. At kung babasahin pa po natin maigi, sabi po dito, and Joshua went to him and said to him, are you for us or for our adversaries? Kung mapapansin po ninyo sa verse 14, ang sabi po ng Panginoon dito, so he said, no. So kung mapapansin po ninyo, ang tanong kasi ni Joshua, para sa amin ka ba o para sa aming kalaban? So syempre ang ina-expect siguro na sagot ni Joshua dito ay para sa inyo ako or para doon ako sa kalaban. Ngunit ang sinagot ng Panginoon dito is no. So kung iunawain po natin yung sinasabi dito ng salita ng Panginoon, parang ibinalik ng Panginoon yung statement kay Joshua. Kasi hindi niya sinagot yung pinaka-tanong, kundi nagbigay siya kung sino ang Panginoon sa oras na iyon at sa sitwasyon o sa harapan ni Joshua. Ang sinabi ng Panginoon, but as commander of the army of the Lord. So, ibig sabihin, pinapakita ng Panginoon kung sino siya. So ngayon, parang bumabalik yung statement kay Joshua. Ano na yung stand mo naman? Dahil ako ito ang Panginoon, ano naman yung dapat mong gawin? Sino tayo o ano tayo sa harapan ng Panginoon? Kasi may mga pagkakataon sa ating mga buhay, parang inilalagay po natin yung mga plano natin, lalo po ngayon na magbabagong taon na. Parang inilalagay natin yung kunyari, may gagawin tayong mga bagay. Minsan, hindi natin hinihiling sa Panginoon kung ano yung kalooban niya. Hindi natin na ipapanalangin ng ayos o dahil gumagawa lang tayo ng mga plano, tas tsaka natin siya ipapanalangin sa Panginoon. Kaya parang pagpapaalala ito ng Diyos, ito po kasi talaga yung conclusion, pagpapaalala ito ng Diyos na sa lahat ng mga gagawin natin, sa lahat ng mga mangyayari sa mga susunod na kabanata ng ating mga buhay, kilalanin natin sino ang Panginoon sa ating mga buhay. Bago tayo gumawa ng hakbang sa mga mangyayari sa ating mga buhay, dapat po maalala natin sa ating mga sarili na haharapin po natin ang bawat sitwasyon
na hindi po sa sarili nating lakas, kundi kung ano yung kalooban ng Panginoon, sino ang Diyos sa ating mga buhay, para nang sa gayon, lumalakad tayo ng sang-ayon sa kalooban niya at hindi sa sarili nating karunungan. Kaya, nung nagpaalala ang Panginoon sa pamamagitan ng sitwasyon na ito, ano ang ginawa ni Joshua? So, kung mapapansin natin, ang ginawa po ni Joshua, he fell on his face to the earth and worshiped and said to him, "What does my Lord say to his servant?" So, pagdating po ng 15, ang sabi ng Panginoon dito, "Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy." So, impression po sa akin ng Panginoon dito, very personal po siya. Parang nagpapaalala po sa atin. Napakasimple lang po ng unang commandment ng Panginoon nung una niyang kinausap si Joshua. Tanggalin mo yung sandalyas mo. So, minsan, sa ating mga buhay, dahil dumarami na yung mga isipin o mga pangyayari sa atin, minsan na-overwhelm tayo, magpaplano tayo, ano yung mga dapat natin gawin sa bagong taon, kung ano yung mga do's and don'ts na natin, o yung mga goals natin sa ating mga buhay. Nagpapaalala ang Panginoon na dapat unti-unti lang kung ano yung sinabi ng Panginoon, dahil sabi nga sa salita ng Diyos, sapat ang ngayon para sa mga dapat nating kaharapin. Maging ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na ang kinabukasan ay may sariling araw para isipin siya. Kaya, kung ano lang yung sinabi ng Panginoon sa atin sa oras na ito, yun lang po yung kailangan nating gawin. At minsan nga po, sa totoo lang, ito pa nga po yung miss nating step, yung sumamba sa ating Panginoon. Minsan, yun pa yung pinaka nakakaligtaan nating gawin. Kasi, alam naman natin na si Joshua dito, equipped siya. Pagdating po sa pakikipagbaka in physical. So, nagpapaalala dito ang Panginoon na kahit marami tayong mga kakayanan sa ating mga buhay, o meron tayong mga skills, o kahit may mga resources tayo para magawa natin o magampanan natin yung mga bagay-bagay o para kaharapin natin ang bawat bukas, hindi pa rin natin kayang lagpasan ang lahat ng bagay kung wala ang Panginoon. Iba pa rin hindi talaga natin kaya sa ating mga sarili dahil alam natin na ang lahat ng mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon, maging nga po yung lakas, yung karunungan, yung kakayanan natin, ay galing lang po talaga siya sa Panginoon. So, anytime kung tutuusin, kayang ibigay ng Diyos maging yung hininga natin. Kaya wala po tayong kayang gawin, maliban po na ibigay sa atin ng Panginoon ang isang bagay. Mapakarunungan man ito, mapakaya-kayanan man ito, mapalakas man ito maging ang ating mga hininga, kung hindi po siya ibibigay ng Panginoon sa atin, hindi po natin magagawa o hindi natin makakaya. At yun po yung pagpapaalala sa atin ng Panginoon na sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay, dapat hindi lang po syempre po alam natin na ang pagsamba sa Panginoon, hindi naman po kasi talaga siya natatapos lang sa pag-awit natin. Actually, it's just a part of the worship. Dahil ang tunay po na pagsamba talaga natin sa Panginoon, syempre po yung pagsunod talaga natin sa kalooban ng Panginoon. At sa totoo lang po, hindi naman po talaga ang Diyos yung nagbebenepisyo sa ating pagsamba sa Kanya. Sa totoo lang po, tayo po talaga. Kasi tayo po yung nadadagdagan, natatanggal sa atin yung lahat ng mga bagay na, yung mga impurities sa atin, at binibigay ng Panginoon yung mga kakayanan o yung mga positivities, mga blessings, at higit sa lahat, kapag tayo po'y sumasamba sa Panginoon, inilalagay po ng Diyos yung kakayanan sa atin o yung kapangyarihan yung nag-i-impart sa atin na nanggagaling sa Panginoon, na minsan hindi na natin siya kayang ipaliwanag sa pisikal. Sa totoo lang po. Kaya nga po hindi naman talaga natin, sabi naman din po ng salita ng Diyos, hindi naman talaga maipapaliwanag ng mga bagay na spiritual, yung nanggaling kapag galing ka sa bagay na karnal. Kaya, at alam ko naman po na nababatid ng bawat isa na kapag tayo po
ay palaging nasa piling ng Panginoon. Higit sa lahat ay una sa lahat, lagi po ito na sumasamba sa Panginoon, yung meron po tayong communion sa Panginoon. Doon po natin lubos na matatanggap ang tunay na katagumpayan. Kaya syempre po, ang tagumpay, hindi naman po siya yung nagkakaroon po tayo ng kayamanan sa mundo, hindi po yung napapagpala tayo ng pisikal, kundi yung katagumpayan ay alam natin na nagkakaroon po na talagang nalalakaran po natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. At yun po yung kagalakan na meron tayo. Dahil yun po yung pag-asa na meron tayo, na lagi pong sumasa atin ang Panginoon. At alam natin na kapag stronger yung relationship natin sa Diyos, hindi naman po siya magiging stronger kung wala tayong communion palagi sa Panginoon. Hindi natin nakakausap. Kunyari po sa isang tao, hindi naman natin lagi nakakausap. Paano natin masasabi na kilala natin yung isang tao? So ngayon, pagdating po sa ating Diyos na buhay, wag po natin kakaligtaan na lagi pong magpasakop sa Panginoon. Una sa lahat, sumamba sa ating Diyos. Ngayon po na kakaharapin po natin ang bagong taon na inilaan ng ating Panginoon. Yun po yung wag na wag po nating kakaligtaan. Kasi ang tunay na katagumpayan po ay palaging galing sa Panginoon at sa kalooban niya. At ang pabor na nanggagaling sa Panginoon, matatanggap lang po natin sa pagsunod sa kalooban niya. At kahit kailan, sabi nga po sa preaching ng pastor, hindi po ang lahat ng pagsuway, may kaakibat ito na pagpalo. Ngunit ang pagsunod sa Panginoon ay lagi may kaakibat na pabor na nanggagaling sa Panginoon. Kaya, lagi po nating alalahanin sa ating mga buhay, sino po ang Panginoon sa atin? Nasa gayon po, hindi po tayo nalulose track dun sa nilalakaran natin. Kasi pag kilala natin ang Panginoon at kilala natin ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon, kung sino tayo sa harapan ng Diyos, tayo po yung mga anak niya. Hindi po tayo, kung may mga pagkakataon man na parang nagugulumihanan tayo sa ating mga buhay, o merong mga ginagawa ang kaaway, may mga pagsubok, hindi tayo nawawala sa track. Kung sino ba talaga tayo? Kung sino yung dapat nating pinananampalatayanan? Kung sino yung dapat nating sinusunod? Kaya, papuri po sa Panginoon, nawa po yung maging paalala po ito sa atin, na wag po natin kakaligtaan kung sino ang Panginoon at lagi po tayong makiniig sa ating Diyos. Kilalanin natin kung sino ang Panginoon, na siya ang Diyos na banal, kaya kailangan din po nating lumakad ng may kabanalan para po ang pabor ng Panginoon ay laging sumaatin. Kaya papuri po sa Panginoon. Minsan pa nga po tayong manalangin sa ating Diyos bilang pagtatapos po ng ating maiksing devotion. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagpapala ng gagaling sa inyo sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat sa pagpapaalala sa amin, aming Panginoon, na kayo ang pinakakailangan namin sa aming mga buhay, wala nang iba. Salamat po, Diyos, sa pagtutuwid, sa pagtuturo, aming Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil palagi kayo naririyan o maagapay sa bawat isa. Niniwala po kami na hindi lamang sa amin dito sa grupong ito, Panginoon, na pagpala, kundi lahat na nakikinig, Panginoon, ng devotion na ito ay patuloy po ninyong inaabot at pinagpapala aming Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagbibigay ng kaliwanagan ng isipan sa amin para maalala namin, Panginoon, na kayo ang aming Diyos. Maalala namin kung sino kayo sa aming mga buhay. Kaya ang Diyos sa mananagumpay, aming Panginoon, kayo ang nagbibigay ng tagumpay sa amin, aming Diyos. Kaya ang patuloy na sumasama sa amin, aming Panginoon. Kaya kahit kailan ay hindi kami mapapahamak kailanman, naming Panginoon. Maraming salamat, aming Diyos, sa iluhan po ninyo ng inyong Santong Espiritu. Ang bawat isa, patuloy na ang pag-asa, ang pananampalataya namin ay nakaupong lamang sa inyo, aming Panginoon. Patnubayan po ninyo ang bawat isa sa bagong taon na inilaan ninyo, O Diyos, nawa po'y magamit lamang ninyo ang bawat isa para sa inyong kaluwalhatian. At ang bawat araw na ipinagkaloob ninyo sa bawat isa ay magamit lamang po namin para sa inyo, aming Panginoon.
Salamat aming Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Papuri po sa Panginoon. Tapos na po ang ating gawain. God bless po sa lahat.